So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ngayon, kanina, nandiyan si Inaro kanina, di ba? So, pag-usapan natin si Rizon Tiberos. Ngayon, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi nga po nung Michael? Kilala niyo si Michael? Si Michael po siya po yung alias Rene. Okay, naniniwala ba kayo, di ba, na binayaran siya ni Rizon Tiberos para magsalita? Okay. So ngayon kasi, ito ngayon na binabato ngayon ng mga DDS kay Risa. Alam niyo mga kababayan, si Risa po, isa po sa pinakakuripot na senador. Hindi nga. Seriously. Tingnan niyo paano ko nasabi? Nalala niyo yung troll ng mga dilawan? Di ba si Jobber? Si Jobber, yung babae. Yung isang lalaki yung mataba. O di ba? Nagchuchu po 'yan. Chumuchu po 'yan. Parang pangit. Hindi, nagano po 'yan, nagsalita po 'yan. Ang sabi nga po nung isang vlogger po na 'yon, ng dilawan di ba? Nagbabayad daw sa kanila noon kay Jobber si Bam Aquino. Sino ba? Basta mayroon siya mga binanggit. Si Bam, si Layla ata, kasama ata, di ba? Pero never daw nagbayad si Rizon Tiberos. So, meron talagang history talaga na si Risa. Hindi po talaga nagbabayad yan. Oh. Oy, Abby Smith, thank you from the start hanggang matapos, nandyan po kayo. So, ngayon lang nakakatawa kasi dito, no? May history po talaga si Risa na hindi po talaga nagbabayad yan. Oo. Nakakatawa dito, bakit sasabihin niya yung alias Michael na binayaran daw po siya ni Rizon Tiberos ng 1 million para magsalita sa Senate. Tapos ngayon, bilang babaliktad. Oh. So, ito yun eh. Ano ba yun? Tingnan natin to Ito yung balita dito. Ako po si Michael Maurilio. Ito. Ako po si Michael Maurilio. So, ito yung video ngayon ni Michael Maurilio. Tingnan. Tinakot or kidnap ng kingdom. Ito. Narito ako. So, ito yung video ni Michael. Maurilio, si alias Rene. Yan. Si alias Rene. Bisaya din pala. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. Alam niyo nakakatawa dito, no? Maraming DDS ang sumakay dito. Alam niyo tayo mga kababayan, gumagamit po tayo ng utak. 'Di ba? Tayo po, pag may ebidensya, maniniwala po tayo. Ngayon, ang problema ngayon dito kay alias Michael, may screenshot po si Risa ng conversation po nila. Ngayon, saan kayo mas maniniwala? Sa bunganga nito o doon sa screenshot? 'Di ba? Ayun ang point natin. Tayo po, babase po tayo sa ebidensya. Oh. So, sabi dito, 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. o di ba tama, di ba? Jamie, di ba? Walang pinakita po si Alice Rene. Bunganga niya lang po. Lang yung baklan to, bakla. Lang kang bakla ka. Handa po ako. Sige. Ano natin. Risa, crush ni Takero. Okay lang. Kasi naman kay Sarah. Hindi nga, seryoso. Okay lang. Crush ko si Risa, okay lang. Binoto ko nga yan eh. Kasi naman kay Sarah. Di ba? Kamukha na nga ni Fiona, boba pa. Oh. Nakita niyo mukha ni Risa nung kabataan niya? Di ba? Ang ganda kayo ni Risa nung kabataan niya. Hanggang ngayon, kahit na may edad na si Risa, maganda pa rin si Risa. Kumpara mo naman kay Sarah. Oh. Ako papapiliin ako. O sino mas gusto ko, Risa o si Sarah? Kay Risa na lang ako.
Si Risa, di ba? Ang maganda na, may utak pa. Si Sarah, kabukha na nga ni Fiona, boba pa. O saan ka pa? May saltik pa. Oh. Medyo lakas-lakasan niyo yung pang-aasar, no? Para ano? Para maasar ako. Kaya ulitin natin na wala tuloy ako. Sige, ulitin natin. Si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala po akong katotohanan yung mga claims ni Senadoris sa kanyang press con. Wala po ako sa padero ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senadoris upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin Pag-yawag yung mata. Dalawa lang ibig sabihin yan eh. Kung hindi baliw, nagsisinungaling. Tama, di ba? yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong... Tingnan nyo tandaan ninyo Ngayon, ang sabi nga po ni alias Rene, never daw po nag-text or nag-message si alias Rene. Unang kasinungalingan yun. Pangalawa, hindi daw po siya tinakot ng company Kibuloy. So, mayroon tayong dalawang ididibang dito. gamitin sa mga kasinungalingan mo, kaya nga na ako. Tawa ako dito. Oh. May nakatutok na. O nga, no? Baka nahaba ng salita, may nakaganon. Sige, ayusin mo yan, ha? Baka may nakatutok na baril nga, no? Nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit. Okay na. So ngayon mga babahan, syempre, alam niyo mga ka-streetwise, no? Tayo po, no? Naniniwala naman po tayo sa testimonial evidence. Naniniwala po tayo dyan. Pero saan po tayo mas maniniwala? Testimonial evidence o documentary evidence? Diba? Syempre, mas maniniwala po tayo sa dokumento. O, so mga kababayan, no? Kasi nga po, ito po yung mga message nga po ni alias Rene. So, ito, lalabas ito, dokumento ito. Ayan eh. Yan. Ngayon, unang-una mga kababayan, sabi nga po ni alias Rene, never daw po siya nag-message kay Risa. Ano to? May message dito. So, ito, basahin natin to, laki natin. Ang sabi dito, so, nagsimula ito, December 15, 2023. Medyo malabo lang, no? So, sabi dito, ito, pangalan niya mismo to eh. Mike Maurilio. Siya nga talaga to. Oh. Hello, I'm Michael. Napanood ko po yung pag-file ng reso ni Senator Risa Ontiveros sa Senado para imbestigahan si Pastor Apollo Kibuloy. Dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy nitong 2021 lang ako tumiwalag. Kita nyo, di ba sinungaling, di ba? Sabi niya kanina, 2019 pa lang daw, wala na raw po siya sa Glory Mountain or kay Kibuloy. Ngayon, sabi niya naman dito sa statement niya kay Risa, sa email niya, 2021 naman. So, hindi consistent. Oh. Di ba? Sabi pa dito, 2021 lang ako tumiwalag dahil sa pang-aabusong pananakit. Ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita dahil na rin sa takot, bakit papatay ako kung ako ay magsasalita o magsampa ng kaso. Gusto ko pong makamit ang hustisya sa ginawa nila sa akin. Ano pong matutulong? Maraming salamat. O, di ba? Gusto pa, meron pa siya dito eh. O, ito naman, January 24 naman ito. O. Hindi kasi mga babae, bakit ko pa napakita to? Kasi mga streetwise, yung alis rin, di ba, napakita ba ng ebidensya? Di ba? Oh. Meron bang streetwise?
Okay. Oh, isip mo dibdib kayong lahat hindi okay. So ngayon mga babayan, saan kayo mas maniniwala? Ito yung gusto kong tanong sa inyo eh. Saan kayo mas maniniwala? Sa bunganga nga po ni Alice Rene o dito sa screenshot na to na si Alice Rene mismo ang nagpadala? Diba? At syempre mga kababayan, hindi naman po gagawin po ni Alice Rene yan na bumaliktad po ngayon ng walang rason. So mas lalo po nating dapat inaalam kung ano bang rason sa kabila po ng ginawa nga po nung Alice Rene po na to. Oh. So sabi dito, nga, pwede rin yan, no? Baka tanim nga rin siya, no? Di ba? Baka tanim nga rin siya. Oh. I am Mike. Also an ex-worker of Kibuloy Church. I was also one of those who were hurt, slapped, hit on the head, sexual abuse, and exploited by Kibuloy and his leaders. Okay. We did nothing because he always threatened us that it would be easy to kill our parents because they were close friends of former President Duterte. Yan. So, may pananakot. Oh, at bukod dyan, mga kababayan, ito pa. Oh. Ito. Okay na pala to. Napakita ko na to kanina. So, ngayon, mga kababayan, no, ang sabi nga po ni Alias Rene na binayaran daw po siya ng 1 milyon ni Risa. Di ba, meron siyang video na ganun, di ba? Na siya daw po, binayaran ni Risa Ontiveros para daw po magsalita. Ngayon, paano ngayon ididibang ti Alice Rene ito? Na meron screenshot dito na hindi po siya binigyan ng pera. Hindi po siya binigyan ng pera ni Risa. O so ito yung pinakamabigat dito eh. Ito, February 7, 2024. So sabi dito, si Michael to, no? So ito cellphone na to, hindi na to email. So ibig sabihin nito, meron na siyang rectang connection sa mga staff ni Risa. So sabi dito, there is a chance I can talk to Senator Risa. I just want to ask if her office gave a financial assistant to humingi siya ng pera. I want to buy a new laptop and things so I can find a job. Even if just work from home while I'm still recovering. But if there's none, no issue naman. Okay. Because I feel like I need to face the reality, need to overcome this mental ng drama. Alam nyo, nakakatawa dito, nabuhay ka nga ng walang trabaho nung panahon ni Kibuloy. No, nung nakikibuloy ka, nabuhay ka ng walang trabaho doon, na pinapakain ka lang, tapos ngayon, gusto mo laptop? So kaya lang hinihingi ngayon dito ni Alice Rene dito, laptop at saka pera. Kaya sumagot dito si yung staff ni Risa. Anong sagot ng staff ni Risa dito? Hi Michael, unfortunately, our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witnesses. Witnesses, di ba? Because we do not want to give the impression to others that we are paying for testimonies because we only want to accept testimonies offered freely and willingly. O di ba? May ebidensya dito mga kababayan. So ngayon diyan ako nainis eh. Alam niyo mga kababayan, no? Ang pinaka nakakainis dito mga ka-streetwise. Ang pinaka nakakainis dito, bukod po sa mga pangit na po yung mga DDS, ang tatanga pa. Di ba? So, ang papangit na nga nila, ang tatanga pa. Ito po, ebidensya po ito na sinungaling po si Alice Rene. Pero mas paniniwalaan pa nila yung papalit-palit na statement nga po ng Alice Rene. O, di ba? Ebidensya to eh, na nangingi ng pera yung Alice Rene, pero hindi po siya binigyan ni Risa. Sabi ko sa inyo, kuripot si Risa eh. Di ba kayo inara, di ba? Kuripot yan eh. Parang si BBM din yan eh, kuripot. However, after the hearing, we will try to link you with organizations that help trafficking victims and hopefully they'll be able to provide opportunities. Oh. So, ipapasa na lang, bibigyan ka na lang namin. Bibigyan ka na lang namin doon sa mga organizations. Oh. So,
Alam ni Inaro yan, alam ni Kuya Inaro yan kung Ilocano ba si Risa. O, di ba? Hindi, pero si Risa ano yan, ha? Hindi, actually mayaman si Risa. Oo, from the start. Oo, Hontiveros clan yan eh. Artista dati yan eh. Oh. So, kaya bumaliktad. Parang si PL, no? Kaya bumaliktad kasi hindi binigyan. So, ngayon, ang problema ngayon dito ni Alias Rene, ito eh. So, ito. Sumagot si Lisa dito. Kung may nagbabayad kay Michael, hindi na ako. Magtataka kung kay OJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinumbinsi daw siya ng mga kilala sa KOJC para mag-recant o bumawi sa hearing. O, kita nyo, ito yung pinakamabigat mga kababayan. May admittance pala. Oh, ito So ngayon, may screenshot din dito mga kababayan na last year, no, tinatakot pala itong Alias Rene. Tignan nyo sabi dito about, message ito Michael din yan, Michael. On date, February 22, 2024. Sabi dito, yung about sa recant, mag-recant daw ako para mapahiya si Senator Risa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako at bibigyan ng magaling na abogado. Yon. So may admittance. May admittance mga kababayan itong si Alias Rene, no, na nung last year pa lang, hindi, at least, ano na to self-explanatory na po ito So, sino ngayon? Ano si sinungaling? Yung bakla. Kasi, ito na yan kay OJC ito Di ba? Pinangalanan niya mismo kay OJC Oh. So ngayon, kaya nag-recant itong si Alias Rene kasi po, bibigyan ng abogado, itatago, at bibigyan ng pera. Ang tanong kay Rene, nabayaran ka na ba? Tandaan mo na naka-freeze ang mga ari-arian ni Kibuloy. O, di ba? Oh. Dahil, kuripot yan. Nalaman niya pa talaga na. So ngayon, ito. So, kasi ako talaga hindi talaga naniniwala na magbabayad si Risa Hindi pa ako naniniwala talaga. Hindi talaga naniniwala. Kasi nga po, tulad na sinabi ko nga kanina, nung panahon nga po ni Digong, may troll farm po yung mga dilawan. May troll farm sila. So, binanggit na po nung troll farm kung sino yung mga nagbabayad sa kanila. So, marami siyang binanggit ng mga senador. Si Risa po, sinabi nung, hanapin ko yung video, no? Pero na-content ko na dati yan Sinabi nga po, si Bicoy ata yun. Si Bicoy. Kung hindi ko nagkakamali. Sabi nga po nung Bicoy, si Risa daw po, di daw nagbabayad sa kanila monthly. O, di ba? So, si Risa talaga, may history po talaga nang hindi nagbabayad yan. Oo. Kaya nung sinabi nga, hindi ako naniniwala So, kaya na problema ngayon ni Alias Rene, ngayon may katulong ngayon si Gatchalian. Alam nyo, ito seriously mga kababayan, seriously mga kababayan, ito may aminin ako sa inyo kay Gatchalian. Nung di ba si Gatchalian, unit team yan, di ba? Nung pumunta po yung unit team sa Iloilo, nakita ko lahat kasi meron akong pass. Meron akong VIP pass noon. Nung pumunta po yung unit team sa Iloilo noong 2022 sa Mayag-Aw. Oo. Andun po yung mga senatoriables. Si Gadon, si Jinggoy, si Chabit, nakita ko rin po doon. Nagpa-picture ako sa lahat. Oh. Sir, pa-picture tayo, sir. Ganun ako. Hindi po ako nagpa-picture kay Win. Kay Win Gatchalian, hindi po ako nagpa-picture. Kasi, wala rin naman akong planong iboto siya. Kasi nung nakita ko si Win sa personal, parang parang hindi siya yung parang hindi siya yung type ko na iboto. Parang ganun. Pero I regret. Matino pala yung tao. Oo nga pala kasi, tingnan ninyo.
Si Win Gatchalian po kasi, hindi ko pa talaga inaasahan yan na boboto po siya dun sa 518. Di ba yung ibabalik nga po yung yung article of impeachment sa House, di ba? Di ba lima lang sila? Si Risa, si Coco, si Win, si Grace po, at saka si Nancy Binay. Hindi ko talaga inaasahan si Win Gatchalian na gagawin niya yun. Naboboto siya doon. Kasi, si Rex Gatchalian po kasi, spokesperson ni Sara dati po yan. Kapatid po ni Win. Tapos si Win Gatchalian, mga kababayan, nagsalita po yan na gusto niya raw po maging vice presidente kung si Sara yung presidente niya. 2022 elections po yun. Kaya ayoko kay Win. Yung makasara pala to eh. BBM ako eh. Kaya ko na naman binoto sa Sara kasi nakadikit siya kay BBM eh. Ganoon yung utak ko. Kaya hindi ko type si Win. Pero kayong mga babayan, no, wag po natin kakalimutan yung ginawa po ni Win nito nakaraan. So sa tingin ko, no, sa 2028 election, tatakbo po yan si Win. Buboto ko si Win. Kakampanya ko pa. Especially ngayon mga babayan, no, ang plano ngayon ni Win, kasuwan po itong si alias Rene. And by the way, ang malupit pang ginawa pala ni Win, si Win Gatchalian din po yung nag-expose ng mga ghost student ni Sara. Diba? Si Win Gatchalian din po yun. Yung nag-expose din po ng ng ghost student ni Sara Duterte sa DepEd. Kaya na ko eh, okay. Okay, so actually binoto ko si Roque. 2022. Kasi noong 2022 mga kababayan, di ba, nakita ko si Roque. Oh, nakapag-appear pa nga ako sa kanya. Sir, galing mo sumayaw. Gumanon pa ako sa kanya noon eh. Gumagano siya. Hindi, 2022 election yun eh. Sabi ko, kawawa naman si Roque. Mukhang tanga na doon. Sabi ko, ganun. Boto ko kaya to. Sabi ko, kaya binoto ko si Roque. Oh, hindi na, pasensya na, medyo tanga lang talaga tayo noon, di ba? Bago pa lang naman ako sa politika noon eh. Di ba kaya Uy, tapos na ako sa title ko, tapos na. Na-content ko na kanina. Oo, tapos na. Oo. Sa yun? Sa Mayag-Aw yun, sa Mayag-Aw. Oo. Kaya yun. Di, tsaka nabudol din ako. Akala ko matalino si Roque eh. Yung pala puta, sangkot pala sa Pogo. Hindi nadala nga ako sa ganun-ganun. Nadala nga ako sa ganun-ganun eh. Hindi, tsaka by the way mga kababayan, si Roque Puno kasi, di ba? Party po siya ng Uniteam. Kaya puntos po sa akin yun. Oo. So, ngayon, medyo nagsisi ako dun. Ganun talaga, politika talaga yan. So, sana si Win na pala sana binoto ko, kaya kinampanya ko. Hindi ko rin kinampanya yan si Win. Oo. Hindi rin. Pero ngayon, sa tingin ko talaga, sobrang deserve talaga ni Win. Sobrang deserve po talaga ni Win Gatchalian na makabalik po sa Senado next 2028 elections. Pati kay Alice Go, siya rin pa nagsimula, di ba? Oh. Di ba? So ngayon, nasabi ngayon ni Roque dito, ni Win Gatchalian, isinulong ni Senator Win Gatchalian ang pagsampa ng kaso laban kay Michael Maurilio alias Rene sa noon ng tumistigo sa pandinig ng Senado kaugnay sa mga kaso ng religious leader na si Apostol Paulo Kibuloy. Alam niyo mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito mga ka-streetways, no? Ang nakakatawa kasi dito. Kanina sabi nga po sa statement nga po ni Michael Maurilio na magpo-provide daw po yung KOJC ng abogado, pera, at saka itatago daw po siya. Di ba? Mag-recant lang daw po siya. Hindi ba nag-iisip ito si alias Rene? Pag siya po nasampahan po siya ng kaso ng mga senador, ipapamanhan po yan. Ang dali lang po hanapin niya ni alias Rene. Puta, si Kibuloy nga nahanap eh. Ikaw pa kaya? Hindi rin nag-iisip din itong tanga din to eh, no? Tanga-tanga din eh. Di ba? Kapag yan, for example, pinasabpi na si alias Rene.
O kailangan mo umattend dito sa hearing namin sa Senado. O kaya, pag nakasuhan na nga po sa RTC yan si Rene. Ngayon, sasabihin lang dyan, sasabihin lang dyan kay General Torre. O, General Torre, ano? Hanapin mo nga si Alice Rene. Puta, mahanap yan, sigurado. Kasi kung ako si Alice Rene, no, maglirikan pa ba ako? Itatago ako ng mga KOJC, doon din mismo sa compound. Malamang doon lang din yan eh. Malamang doon lang din itatago yun si Alice Rene sa compound eh. Parang hindi nag-iisip, di ba? Na ngayon, yung pagtatanggol ko ngayon, di ba? Siya yung magtatago sa akin. Eh, siya nga mismo nahuli eh. Puta. Bobo rin eh, no? So, ngayon, abangan natin to ngayon, no? Kung, hindi, dapat masampan ng kaso to. Kasi ano to eh, perjury. Naka-out kayo eh. Di ba? So, may balita nga dito from news, from UNTV. So, last na to, panoorin natin to. Senator Sherwin Gatchalian ng pagsasampa ng kaso laban kay Michael Maurilio alias Rene na naunang tumestigo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito'y matapos baligtarin ni Maurilio ang kanyang mga inihayag sa Senado at sinabing binayaran lang umano siya para tumestigo laban kay Kibuloy. Ng senador, nanumpa si Maurilio sa Senado upang magsabi ng katotohanan at binigyan ng pagkakataong magsalita ng malaya para maabot ang hustisya. Ngunit ngayon ay iba na ang sinasabi at lumalabas anya na nagsinungaling siya laban sa Senado at taong bayan na isang sampal sa mukha ng institusyon. Dapat anyang kasuhan ito ng perjury at lying under oath dahil sa pagsisinungaling sa Senado. Sa Lunes, isasagawa ang press conference na pangungunahan ni Senator Risa Hontiveros kung saan inaasahang magsisiwalat ng iba pang impormasyon kaugnay ng issue. So at least, abangan din natin to, no, kung ano maging development dito. Okay? So yun na, kababayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito sa pagbaliktad nga po ni alias Rene.